Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome again to our 365 daily devotion. And our topic for today is, are we self-righteous? And our scripture for today is Mark chapter 2 verse 17. On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." So sinasabi dito ng Panginoon nating si Jesus Christ na He came from the earth to heal those who are sick. Kasi 'di ba yung mga magagaling o yung mga wala namang sakit, hindi naman nila kailangan ng manggagamot. And sinasabi dito sa verse na to na hindi siya bumaba sa lupa para dun sa mga righteous or dun sa mga walang bahid ng kasamaan, kundi bumaba siya para dun sa mga sinners, kasi ayun yung mga, alam mo yun, para iligtas niya. So our first teaching is Jesus can only be intimate with those who know they are sinners. Ibig sabihin, magkakaroon lang tayo ng matibay at maganda or close relationship sa Panginoon if we know to ourselves, if we confess with our mouth and heart na we are sinners. So hindi dapat tayo nahihiya na sinners tayo, kasi ayun yung dapat nating unang matanggap, na walang pumantay sa kaluwalhatian ng Panginoon. Second, self-righteousness is the main hindrance to intimacy with Christ. So ito yung talagang nagiging wall or barrier natin para magkaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Kasi kapag meron kang self-righteousness, feeling mo tama ka na sa lahat, feeling mo alam mo na yung bagay, you think na you're better than anyone, and you think na everything is kaya mong gawin mag-isa. But ayun yung naglalayo sa atin sa Panginoon, kasi kung ayun yung mindset natin, hindi natin may isip na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin, di ba? Third, the cry of repentance is more intimate than the praise of the righteous. So, yung pag-iyak natin kapag nagsisisi tayo sa mga kasalanan natin, yung talagang nagre-repent tayo, tinatanggap natin yung pagkakasala natin, and then hihingi tayo ng tawad sa Panginoon, that is more important than praising the righteous. Di ba nga, yung mga nagmamataas ay yung mga ayaw na ayaw ng Panginoon, kasi yung mga nagmamataas ay ibinababa. And kesa i-praise mo na i-praise yung mga nagagawa mong kasalanan, kailangan mo mag-repent sa mga kesa i-praise mo nang i-praise yung mga nagagawa mong mabuti, maganda, na to the point na nagyayabang ka na, bakit hindi ka mag-repent sa mga nagagawa mong kasalanan? Because no one is perfect. Moving on to application. First, do not be self-righteous. Magkaiba kasi yung self-confidence sa self-righteous. Yung self-confidence kasi knowing na you have the ability, you have the skills because God gave you that ability. But yung self-righteous, ibig sabihin feeling mo alam mo na lahat, feeling mo kaya mo na lahat. And dapat hindi tayo ganun. Dapat ang mindset natin is kaya natin lahat because we have God in our life. Kaya natin gawin or kaya natin lagpasan yung problema, kasi andyan yung Panginoon para gabayan tayo at para tulungan tayo. Second, view ourselves as sinners saved by grace. Dapat alam natin sa sarili natin na makasalanan tayo, and we are saved by grace. Naligtas tayo dahil nagpakapako si Jesus sa cross. Kumbaga, namatay siya imbis na ikaw. So, ayun yung dapat nating laging isipin, na we are sinners and walang perfect sa atin. The only perfect is our Lord. And last but not the least, never stop approaching God no matter how grave our sins are. Yung iba kasi, nahihiya na sila lumapit sa Panginoon kasi malaki yung nagawa nilang kasalanan. Kasi ganun talaga tayo, di ba? Kapag nagkaroon tayo ng malaking kasalanan sa isang tao is nahihiya tayong humarap sa kanila. But sa Panginoon, it's the other way around. Dapat kung mas malaki yung kasalanan mo, dapat mas lalo kang lumapit sa Kanya, kasi ibig sabihin mas kailangan mo siya sa buhay mo. So yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.